Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at tayo ay dumulog sa ating Amang puno ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari,
pinuno at ang aming mga magulang ay lagi nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na binigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming para mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi at magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayo magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong nakaraang Sabado, ang komisyon ng healthcare ng CBCP ay nasa Archdiocese ng Cebu. At nilaunch natin doon yung Simba Kalusugan. Simba at yung Kalusugan. Andun tayo sa may parokya ng Santo Rosario. Ang dami ang mga may karamdaman ang nakapila, pumila, dala-dala ang mga anak, kahit na yung mga nasa kalye, dala-dala, mga matatanda na kahit nahihirapan ng maglakad, nandoon. At kamangha-mangha dahil marami sa ating mga kapanalig ngayon ang naghahanap ng kagalingan. At ngayong araw na to, ang ating pagtitipon sa ating banal na misa
ay ang paraan ng Panginoon para mabigyan tayo ng kanyang kagalingan. Lahat tayo kailangan ng kagalingan. Tama ba ako? Siguro yung iba ko dito ay nakikinig dahil nananalangin para sa kanilang mga kapatid. Yung iba dito ay nakikinig sa hospital. Yung iba sa ating mga manggagawa, no, nandirito. Pero bigyan natin ng lalim pa paano ang kagalingan. Gamit ang ating babasahin ngayon, 3 punto ang gusto nating bigyan ng lalim. Una, pagpapagaling sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagiging tapat. O ayan ha, may kagalingan pala pag ikaw ay nagpapakumbaba at pag ikaw ay nagiging tapat. So sa mga mapagmataas, sa mga sinungaling, sa mga hindi tapat, nako, walang kagalingan dyan. Yan ang postura ni Daniel sa ating unang pagbasa. Si Daniel, nananalangin, nakikiusap sa Panginoon. Alam niya na siya ay nagkasala. Bumalik sa kanyang sarili. Nakita na siya ay nangangailangan ng tulong. At kaninong tulong? Ito ay ang tulong galing sa Diyos. Isang posturang mapagpakumbaba. Isang postura na alam kung ano ang kailangan at isang postura na nagiging tapat sa totoong tagapaglikha natin. Alam niyo ba, ang pagpapagaling ay nagsisimula yan o ang kagalingan ay nagsisimula yan sa taong marunong kumilala na kailangan niya ng Diyos, na kailangan niya ng tulong at mangyayari lamang yan pag tayo ay marunong magpakumbaba. Pag alam natin na tayo nagkasala, pag alam natin na tanging ang Diyos lamang ang ating matatakbuhan, tanging ang Diyos lamang ang ating daan sa totoong pag-asa ng ating buhay. Unang baitan yan ng kagalingan. Pero kung tayo yung tao na, hindi, kaya ko to. Ako, sa paraan ko, kaya ko to. Parang hirap magpagaling. Ang hirap ang kagalingan. Kaya mga kapanalig, siguro ngayong Lunes ng umaga, hinihikayat tayo maging mababa ang ating kalooban. Aminin na tayo nagkasala. Aminin na kailangan natin ng tulong. At ang tulong na kailangan natin ay ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Doon pa lang, ang kagalingan ay nag-uumpisa na. Kaya sa ating mga kapanalig, sasabihin mo, oo nga, no? Mga nakarang mga araw, puro na lang sarili ko, puro na lang ang pinapakinggan ko, paraan ko, decision ko, gawa ko. Pero maganda ngayon, tinatawag tayo, modelo natin si Daniel. Ano ang postura na aking tatahakin? Ang postura na pagiging mapagmataas, na kaya ko lahat ng problema ko ngayon. Hindi mo man lamang nakikita na tayo nagkasala din, na ang pagkakasala ay sinusugatan tayo at kailangan natin ng pagpapagaling. Tara na mga kapanalig, unang baitang, maging mababa, aminin na tayo nagkasala, nagkulang, at kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Pagpapagaling. Ang ikalawa na gustong bigyan ng diin ay ang pagpapagaling sa pamamagitan ng awa at patuloy na panalangin. Makikita natin yan sa ating salmo. Di ba parang sinasabi dito na yung salmista nagsusumamo para sa awa ng Diyos. Hinihiling na ang Diyos ay alalahanin siya. Huwag siyang kakalimutan ng ating Panginoon. At ang magpas sa walang hanggan na pag-ibig ng Diyos
ay ang talagang luklukan at ugat ng ating pagpapagaling. Di ba parang ito magandang pagnilayan natin, no? Patuloy natin pagnilayan ito na ang ating pagpapagaling, yung awa ng Panginoon sa atin ay ang ating kagalingan. Pag napapansin, pag tayo ay naniniwala doon sa pag-ibig ng Diyos, pag tayo ay nagtitiwala, no, sa ating Panginoon Diyos, nagsusumamo tayo katulad ng ating salpista, alam natin na yung awa at katapatan ng Diyos sa atin, yun lang, kagalingan na natin iyon. Sa ating mga kapanalig na nasa hospital, sa mga nasa tahanan, di ba, saan tayo tatakbo? Meron ka ng maintenance, meron ka ng gamot, meron na nag-aalaga sa'yo. Pag minsan nga, hirap na hirap pa. Dahil pag ikaw may sakit, very moody ka, di ba? Hanap ka ng hanap. Pero hindi natin nakikita na yung malasakit, yung awa, at yung katapatan na pinapakita sa atin ay ang ating kagalingan. At nakakalimutan natin iyon. Yung awa na yon, yan ang makapangyarihan. Yung pag-ibig na pinapakita sa atin, yan ang ating kagalingan. Kaya marami sa ating mga kapanalig na kahit sila ay merong pinagdadaanan, alam natin na ito ay ang simula ng kagalingan. Sa ating mga makasalanan, pag ang awa ng Diyos ay ang ating naramdaman, di ba ho, kagalingan na yon? Pag tayo ay pinatawad din, di ba ito ay kagalingan na? Para kang nabigyan ng bagong buhay, bagong pananaw, liwanag, mula ka sa dilim, huhugutin ka papuntang liwanag. Kaya ito yung pangatlo, pagpapagaling sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad. O, yan ha. Pag tayo ay pinatawad, pag tayo ay pinagmalasakitan, pagpapagaling. Pero, hindi sapat. Dahil dapat tayo din ay maging daluyan ng pagpapagaling. Maging bukas palad tayo sa pagbibigay din ng kapatawaran sa iba. Hindi pwedeng ikaw lang yung pinapatawad at sabihin mo, ako lang ang gagaling. Dapat, ikaw din ay maging daluyan. Magpatawad, mga kapanalig. Huwag masyadong maramot. You are forgiven, and now we are impelled to forgive. Yan ang batayan natin. Di ba? Yan ang takalan natin. Kung ikaw ay inibig, ikaw din ay inuudyo kang umibig din ng tapat. Pag ikaw ay pinagmalasakitan, maging buo lamang ang malasakit pag ikaw ay nagmalasakit din. Pag ikaw ay binigyan ng habag, ikaw din ay magbigay din ng habag. Buo ang kagalingan mo. Buo yung pagpapatawad. Buo yung pag-ibig. Lalong-lalo na pag ito ay ibinahagi sa iba. Mga kapanalig, 3 paraan sa ating kagalingan. Kagalingan sa pagpapatawad at pagiging bukas palad. Kagalingan sa paghihingi ng kapatawaran at pag-aamin na tayo ay nagkasala at kailangan natin ng Panginoon. At kagalingan sa awa at sa pag-ibig ng Diyos na magpasawalang hanggan. Marami naghahanap niyan, katulad ng iyong katabi siguro, katulad ng aking kaharap. Kapatid natin yan. Tulad ng kagalingang hinahanap mo, naghahanap din ng kagalingan ang lahat ng ating mga kapanalig at ng ating kababayan. At yung huli, sa puntong ito, naghahanap din ng kagalingan ng ating mundo. Kagalingan, naghahanap tayo ng kapayapaan.
naghahanap tayo ng ating ng paghilom. Sama-sama po tayo magdasal dahil ito ay isang kritikal na punto ng ating kasaysayan ng mga bansa ay nasa gitna ng digmaan. Sumigaw tayo ng kagalingan. Sumigaw tayo ng kapayapaan para sa lahat. At huwag nating kalimutan ng ating mga kapatid na naghahanap nito at humahanap din ng kapayapaan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoon mabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang yumaong mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ang mga ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumirin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol, ni San Camilo de Lelis at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling at utos ng ating Panginoong Diyos, muli nating sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinay mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin.
tayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa mga nagsilingkod sa ating misa ngayon. Thank you so much now for serving. Okay. Inanyayahan ko po kayong lahat sa mas malalim na panalangin at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng panalangin, tumawag lamang po sa ating Religious Department sa number 8925-7931, local 129-131 o 137. O di kaya kayo ay mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po lamang si Miss Ali Nahe at Miss Rene Jose at maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa ating Lent and Easter celebration. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, umayo, at tayo ay magmahalan. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.